Magandang buhay sa lahat. Ngayong oras na ito, tayo ay tatalakay sa isang pangyayari sa banal na kasulatan na kung saan ay parang hindi kumpleto ang pagpapaliwanag. Ang aking tinutukoy ay patungkol doon sa paglalang ng Panginoon sa ating sanlibutan. Sa matagal na panahon, tayo ay pinaniwala na meron lamang isang uri ng paglalang at iyon ay ang paglalang kay Eva at kay Adan. Subalit kung ating titingnang mabuti, mapapansin ninyo na ang paglalang kay Eva at kay Adan, ito ay nandoon sa 2 kabanata. Bihirang-bihira nakakapansin ito. Sapagkat palagi na lamang na simulang pagkabata ay ang itinuturo ay ang unang paglalang ay si Eva at si Adan. Una si Adan. Ngayon, ako ay nagturo din sa mga bata nung ako ay unang taon sa seminaryo. Kami ay merong tinatawag na Christian service. At sa Christian service ay ako ay napadala sa isang simbahan na ang aking tinuruan sa Sunday school ay mga bata. At ang palaging itinuturo sa kanila kauna-unahan ay ang paglalang at ang sinasabi nga dito, ang aking itinuturo ay ang paglalang kay Adan at mula kay Adan ay kinuha si Eva. Subalit, merong isang katanungan nung aking tinitingnan ito nang sabihin ng si Eva at Adan ay nagkaroon ng 2 anak at pinatay ni Cain ang kanyang kapatid na si Abel at nung siya ay paalisin ng Panginoon doon sa hardin, siya ay naglagalag, binigyan siya ng tanda ng Panginoon sapagkat nag-alaala si Cain na baka siya ay patayin. Dito pa lamang ay mapapansin nyo na kahit si Cain ay nag-aalala na baka siya ay patayin. Ibig sabihin kahit by the time si Cain ay meron ng awareness o pagkamalay na meron ng ibang tao bukod sa kanila. At ang sabi dito, nung si Cain ay naglagalag at siya ay lumayas, si Cain ay nakasumpong ng isang lungsod. Tandaan nyo, siya ay nakasumpong ng isang lungsod at mula sa lungsod na yon, doon siya nakakuha ng kanyang asawa at mula doon ay dumami ang kanyang angkan hanggang sa mismo ay gumawa ng isang siyudad na pangsarili na tinatawag na siyudad ng Enoch. Now, paano nangyari yon? So, ang isang kasagutan na parang nagbigay ng apis o parang nagpaluwag sa akin dahilan sa parang walang kasagutan, parang imposible, ay sinasabi daw na nandoon sa Genesis sa Kabanata 5 ang kasagutan. At ang sabi doon, si Adan at saka si Eva ay nagkaroon pa ng maraming anak bukod kay Cain at kay Abel. So, para maapis yung aking puso ay aking pinaniwalaan na ito yung napangasawa ni Cain. Subalit may katanungan pa rin. Ibig sabihin, ipagpalagay natin na si Cain at si Abel nung kapanahonang yun ay nasa 30 anyos o 20 anyos. Ngayon, at kung nagkaroon ng anak si Eva at si Adan, ibig sabihin ay malaki ang agwat nila. At papaano napapunta yung kanyang mga kapatid na yon doon sa lungsod ng Nod? Kasi lungsod na marami na yung tao. So hindi lamang mga anak ni Eva sapagkat hindi siya po pwedeng magkaroon ng anak agad na nauna kay Cain na lungsod agad, marami agad ng tao. So hindi ito po pwede. Yung sinasabi ng doon sa Kabanata 5, ang magiging asawa ni Cain. Ito ay naging dahilan kung bakit ako ay nagpursigi na alamin talaga ano ba talaga ang nangyari. Hanggang sa nakita ko na
hindi lamang pala iisa ang paglalang na ginawa ni Yahweh. Hindi lang iisa. Sapagkat ang binabasa o ang ating itinuturo ay yung paglalang kay Eva at kay Adan, ito ay nandoon sa ikalawang kabanata. Pero paano yung kabanata 1? No? Doon sa unang kabanata, doon sa kabanata 1, ang unang-unang sinabi doon ay nilikha. Ang sabi dito, ganito sa Ingles, in the beginning, Elohim created the heavens and the earth was without form and void. And darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. Ito po yung nandun sa Genesis 1:1-2. Tandaan nyo, ito yung 1. In the beginning, Elohim created the heavens and the earth. So, hindi po ito yung, hindi si Eva at si Adan ang unang creation. Ang creation dito, nung una, in the beginning, Elohim created the heavens and the earth was without form. Dito tayo magtatalakay sa sinasabing without form and void. Now, doon sa original na pagkakasalin, yung was without form and void ay doon sa original na pagkakasulat sa Hebreo, ang sabi doon ay ve hayeta tohu va bohu. Ang suliranin kasi ng banal na kasulatan ay yung salin. Sapagkat kung minsan sa pagsasalin natin ng wika, ay hindi natin na isasalin ng tunay doon sa pinagmulan. Dahilan sa kakulangan ng salita o kakulangan ng kaisipan, ay gumagamit tayo ng ibang salita na kung saan ay kung hindi mo susunsunin, ay ikaw ay malilihis, katulad ng nangyayari sa atin na hindi natin binibigyan ng pansin yung tinatawag na in the beginning, Elohim created the heavens and the earth was without form and void. Napakahalaga nito, yung and the earth was without form and void, sapagkat pag tiningnan natin dito, doon sa in the beginning na yan, ay meron palang nilalang na nilikha si Yahweh. At ito ay kahit kailan ay hindi na ipapaliwanag, maging siguro ngayon ay magugulat kayo na meron pala. O baka naman sabihin yung yan ay gawa-gawa mo lamang. Pero pag sinuri mo talaga, ang sabi dito ay yung ve haveta tohu vavohu, yung salitang tohu vavohu, ay masyadong malaki ang kahulugan na kung saan ay hindi binibigyan ng pansin. Ang tohu ay nangangahulugang walang hugis, kaguluhan, o kawalan ng kaayusan, samantalang ang vohu ay nangangahulugang kawalan o pagkawasak. Ibig sabihin, in the beginning, merong nilalang, God created, pero ito ay winasak. Ito ay sinira. So, ibig sabihin, ang unang paglalang ay sinira ni Yahweh. Bakit? At sino ang nilalang? Doon sa salitang ito, yung kawalan nito, yung kaguluhan, kawalan ng pagkawasak, ang ginamit ditong salita ay haya doon sa original, na ang haya kapag iyong isinalin sa English ay became void, no? Became void. At ang mangyayari dito kapag binasa mo ng tuluyan, the earth became tohu vavahu. Ibig sabihin, ang mundo raw ay naging formless and void. Naging formless and void. Ibig sabihin, dating may form, pero dahil sa ito'y winasak, ay nagkaroon ng pagkasira. So, kung titingnan natin, kung talagang merong unang paglalang, ano ang ebidensya na sinasabi sa kasulatan? Wala kayong makikita sa Genesis. Hindi nyo yan dyan makikita. Subalit ito ay makikita nyo doon sa aklat ni Job. Doon sa aklat ni Job ay ipinaliwanag kung sino yung nandadiyan sa unang paglikha. Ang unang nilikha doon ay tinatawag na Behemoth. Itong si Behemoth ay isang napakalaking nilalang na kung saan ang siyang nagahari sa lupa, at ang ikalawa namang nilalang ay si Leviathan na kung saan ay malaking nilikha rin, na ito'y hayop na kung saan siya naman ay nagahari doon sa dagat. Now, itong dalawang ito ay nagkaroon ng sinasabi ng pagsalungat sa Panginoon kung kaya't sila ay
winasak o sila ay sinira. Ang dalawang ito sa pagkawasak ay ang sabi habang ito ay winasak ng Panginoon, ang Ruach HaKodesh. When you say Ruach HaKodesh, ito ay yung Espiritu ni Yahweh na sinasabing ito ay nandoon sa ibabaw ng tubig na kung saan siya ay harboring o siya ay umiikot doon. So ito yung unang paglalang. Ang unang paglalang ay ginawa ay si Leviathan at saka si Behemoth, at makikita ninyo ang kwento nito doon sa Job sa Kabanata 40 at doon sa Job sa Kabanata 41. At meron din sinabi yan doon sa mga awit. So ito yung unang paglalang. Ang ikalawang paglalang ay tinatawag na Adam. Okay? Ipapaliwanag ko sa inyo bago pa tayo tumuloy na merong pagkakaiba doon sa salitang Adam at Ha-Adam. Magkaiba po yung dalawa. At ang sabi doon sa Genesis, doon sa Kabanata 1, sa talatang 26 hanggang 27. Remember, ito po ay unang kabanata o chapter 1. No? Iba yung paglalang sa chapter 2 at doon sa paglalang sa chapter 1. Doon sa chapter 1, sa unang kabanata, ang sabi ay ganito. Masdan niyo mabuti. At sinabi ng Elohim, ito ay tumutukoy sa Panginoon, no? At sinabi ng Elohim, lalangin natin ang tao. Okay. Ang problema kasi ito, kung minsan, sa ating pangunawa, itong chapter 1 o kabanata 1 at kabanata 2, kung saan napapaghalo natin ito napapaghalo natin. Dahil sa ang akala natin ay iisa. Subalit ito ay magkahiwalay. Okay, ituloy natin. Doon sa kabanata 1 ng Genesis, sa talatang 26 at 27, ang sabi ganito, at sinabi ng Elohim, lalangin natin ang tao. Dito ang tao ay sinabi ay Adam. Ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis, nilalang niya silang, tanda nyo, lalaki at babae. Basta ninyo dito, ang paglalang ng lalaki at babae ay sabay. Doon sa nilalang niya ang Adam, ang pagkalalang doon sa tao ay lalaki at babae magkasabay. At yung salitang Adam, ang ibig sabihin nito ay hindi lang tao, kundi ang salitang Adam, ang ibig sabihin ay sangkatauhan, o doon sa original na pagkakasalin to mula sa salitang Hebreo, ang ibig sabihin ng Adam ay sangkatauhan, mankind. So, ibig sabihin, doon sa unang kabanata, sa talatang 26 at 27, ang nilikha ni Yahweh ay hindi partikular na tao. Kundi ang sabi dito ay Adam, ito ay tumutukoy sa mankind o sangkatauhan na ang kanyang paglalang ay lalaki at babae. Basta ninyo, magkaiba yan. Now, pag pumunta naman tayo doon sa ikatlong paglalang, no? Dagdagan ko, yung paglalang doon sa Adam, sa lalaki at babae, ay ayon sa wangis nila. Yun lamang ang sinabi doon, ayon sa wangis. At ang sabi dito ay wala pa ang espiritu ni Yahweh, ang Ruach HaKodesh sa kanila. Basta nilalang lang sila na tao. Samantalang, doon sa ikatlong paglikha, ang sabi doon ay, basta ninyo, nung una, ang sabi dito ay, doon sa unang paglalang ng tao, ng sangkatauhan, ang lumalang ay si Elohim. Ngayon, pag tiningnan ninyo doon sa Genesis, doon sa Kabanata 2 sa talatang 7, sa Ingles ang ginamit diyan ay Lord God. Ano? Lord God. Doon sa una ay God alone. Ano? So magkaiba. Bakit dito sa ikalawang paglalang, dalawa ang ginamit Lord God. Pero sa original, ang ginamit dito ay Yahweh Elohim. Doon sa una, Elohim lang. Sa ikalawang paglalang, doon sa ikatlong paglalang, doon kay Eva at kay Adan, ang ginamit dito ng kasulatan ay Yahweh Elohim. At sabi ganito, at nilalang ng Yahweh Elohim ang tao. Dito, ang ginamit dito ay hindi Adam, kundi ang ginamit dito ay Ha-Adam. Merong ha sa unahan at Adam sa kasunod. Yung Adam ay tao,
Samantalang yung ha ay particular na determiner doon sa tao. Ha, Adam. Ito ay ginagamit din sa ha, Mashiach. Pag tinutukoy natin ang Mesiyas, na ito'y tumutukoy sa Panginoong Yeshua o Jesus, nilalagyan nila ito ng ha sa unahan. Particular, merong determiner na siya yon. Ha, Mashiach. O dito naman ang ginamit ay ha, Adam. At ang sabi dito, nilalang ng Yahweh Elohim ang tao, ha, Adam, particular, mula sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay, Nishmak Kayem, at ang tao ay naging buhay na kaluluwa. So particular. Ang sabi dito, doon sa una, ay lalaki at babae. Subalit dito, sa susunod na paglalang, ang sabi dito ay mula sa alabok ng lupa. So nakita niyo ang pagkakaiba. Yung dalawa, yung una, lalaki at babae. Tapos. Samantalang itong sumunod na paglalang ni Yahweh Elohim, ang sabi dito ay mula sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong, ang hininga ng buhay, at ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Doon sa una, lalaki at babae, sangkatauhan. Itong huling paglalang ng Panginoon ay hiningahan niya, isang partikular na ginawa niya, personal na ginawa niya, pagkatapos ay kanyang hiningahan sa butas ng ilong, at ang kanyang ginawang ito na Adam, Adam, ay nagkaroon ng buhay, naging buhay na kaluluwa. Nagkaroon ng awareness, spiritually nagkaroon. Bakit nagkaroon ng awareness o pagkamalay na spiritual? Sapagkat ang hininga ni Yahweh ang bumuhay sa kanya. Doon sa nauna, walang sinabi na hiningahan ni Yahweh. Ibig sabihin, yung sangkatauhan ng una ay basta tao lamang, nabubuhay sila. Subalit, merong pagkakaiba ang huling paglalang ng Panginoon kay Eva at kay Adan sapagkat hiningahan niya. Ibig sabihin, ipinasok ni Yahweh doon sa katauhan ni Adan ang kanyang kaluluwa, yung kanyang hininga. Kung kaya't si Adan ay nagkaroon ng awareness kung sino ang Panginoon. Parang magkadikit sila sapagkat ang hininga ni Yahweh ay nasa sa kanya. Magkasama sila. Iisa ang kanilang katatayuan pagdating sa awareness sapagkat alam ni Adan ng taong partikular na ito kung sino si Yahweh sapagkat yung hininga ni Yahweh mismo ang nasa kanya. Ngayon, yung salitang ha-Adam niyan, yan po ay partikular. At ang sabi dito, yung mismong hininga ng Panginoon ang nandoon kay Adan. At mapapansin nyo dito, nung sila ay nandoon sa paraiso, wala silang kamalayan, si Eva at si Adan, ay walang kamalayan doon sa kanilang hitsura. Basta sila'y normal na namumuhay, kasama nila ang Panginoon sapagkat ang Panginoon ay bumibisita doon sa hardin na sila ay nakakasama. Subalit, ito ang naging problema. Noong magkasala ang ating unang magulang, si Eva at si Adan, dahilan sa kasalanan ito, yung Ruach HaKodesh, yung hininga ni Yahweh na nandoon sa kanya, dahilan sa kasalanan ito ay umalis. Nawala na doon kay Eva at kay Adan ang hininga ng Panginoon. Kung kaya't dahilan sa kanilang pagkakasalang ito, nawala yung Ruach HaKodesh, nawala yung kanilang kamalayan sa spiritual at nagkaroon sila ng kamalayang physical. Kung kaya't ang sabi dito ay nakita nila ang kanilang mga sarili na hubad physically, na dati-rati ay hindi naman nila nakikita sapagkat ang kanilang pamumuhay ay spiritual. Wala silang kamalayan doon sa physical aspect of life sapagkat ang kanilang buhay ay nababalot ng spirituality. Malayo yung pagkaisip ko sa mga physical na bagay. At dahilan dito, ay sila ay kumuha ng mga dahon na kung saan ay ibinalot sa kanilang sarili sapagkat nakita nila sila ay hubad. Dahilan sa paglisan ng Espiritu ni Yahweh, ng Ruach HaKodesh sa kanila, na dati-dati ay nagbigay ng buhay. Ito yung naging suliranin kung bakit ang banal na kasulatan ay nagsabi na si Yahweh ay magpapadala ng binhi. At ang dahilan ay ninanais niyang ibalik ang Ruach HaKodesh sa tao na nawala.
Ano? Dahilan sa mahal ng Panginoon ang kanyang nilanang. At dahilan sa unang magulang na si Eva at si Adan nung sila nagkasala, yung Espiritu ng Panginoon ay umalis sa kanilang katawan. At ito ay ninanais ni Yahweh na muling ibalik sa tao. Subalit paano niya gagawin? Kaya nga sinabi niya na merong binhi mula doon sa isang babae na kung saan ay yuyurak doon sa ulo ng ahas. At ito ay dumating doon sa Genesis, doon sa Juan 3:16, doon sa Juan 3 sa kabanata 16 na sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang dahilan ay dahilan sa pagkakasala ng ating unang magulang, napahiwalay sila sa Panginoon at pumasok ang kamatayan. Subalit ninais na Yahweh na muling ibalik ang buhay na ito at ito ay kanyang ginawa sa pamamagitan ng pagpapadala ng tagapagligtas upang tayo ay mapabalik sa kanya. Nakita niyo ang ganda ng kasaysayan. Hindi mo ito makikita kung hindi mo alam yung Genesis hanggang doon sa yung lumang tipan, yung kasaysayan ng lumang tipan hanggang sa bagong tipan. Kapag nakita mo yung linya daw, yung flow, kung paano ito isinagawa ni Yahweh, matutuwa kayo. Subalit bihirang-bihira sapagkat ang sabi nga natin, ang tao ay kulang sa pagsaliksik sa espiritual na bagay sapagkat sila ay inalisan na ng Espiritu ni Yahweh. Maliban na lamang na ang Espiritu ni Yahweh o ang Ruach HaKodesh ay manumbalik sa kanya, doon pa lamang muli siya magkakaroon ng spiritual awareness para malaman kung ano talaga ang nangyari at sino si Yahweh at ano ang kanyang kayang ibigay. So, importante yon. Importante yon na doon sa ikalawang paglalang ikatlong paglalang ay umalis ang Espiritu ni Yahweh, subalit ito ay ibinalik na Yeshua upang ang Espiritu ni Yahweh nung siya'y umakyat na sa langit ay kanyang pinadala yung kanyang Espiritu na siya namang naging gabay at nananahan sa mga mananampalataya ni Yahweh sa kasalukuyan. Pero hindi lahat, sapagkat ang sabi doon ay ang sino man, particular yan, mayroong kondisyon, ang sino mang sa kanya ay sumampalataya, yun lamang ang panunumbalikan o bibigyan o dadapuan ng Espiritu ni Yahweh. At ito lamang ang paraan upang ikaw ay muling magkaroon ng spiritual awareness. Without that, wala kang pag-asa sapagkat mapapupunta ka doon kay Eva at Adan na nung umalis, ang nakita lamang nila ay physical na bagay. Okay, so tumuloy tayo. Noong palayangasin si Cain, siya ay naglakbay, naging lagalag, at siya ay nakarating doon sa lungsod ng Nod. At ang sabi doon, marami ng tao, meron ng lungsod, marami ng tao roon, at doon siya kumuha ng asawa. Ibig sabihin, kung ating babalikan yung ikalawang paglalang na nilalang ng Yahweh, ang tao, lalaki at babae, ito yung mga tao na kung saan ay dinatnan ni Cain at doon siya nakakuha ng asawa. Now, tatandaan natin, yung ikalawang paglalang ng tao, yung lalaki at babae, walang espiritu ni Yahweh yun. At nung magkaroon ng asawa si Cain, wala na ring espiritu doon sapagkat ang espiritu ni Yahweh ay umalis sa kanila doon sa Eden dahilan sa pagkakasala. So pareho lamang sila na namumuhay sa physical aspect, walang spirituality. Kung kaya't napapansin natin dito ay nagkakaroon ng awayan, nagkakaroon ng sakitang physical sapagkat walang naggagabay sa kanila sa spiritual na pamumuhay. So, ulitin ko, merong 3 na paglalang sa kasulatan na hindi binibigyan ng pansin sa pagtuturo. At ito ay aking sinaliksik at ito ay aking nakita. Yung una ay tinatawag na creation gap theory. Gap theory yan, na kung saan ay hindi masyadong ipinapaliwanag. Pero merong suporta yan doon sa aklat ni Job at mga awit, meron yan. Ang tawag doon ng kanyang nilalang ay si Behemoth at saka si Leviathan. At ikalawang paglalang ay yung sangkatauhan, Adam. At ito ay ibig sabihin ay marami walang espiritu si Yahweh na inilagay sa kanila. At ang ikatlong paglalang ay yung Ha-Adam na kung saan ay hiningahan ng Panginoon mismo ang butas ng ilong at nagkaroon ng kamalayan at buhay ang tao to na si Adan.
at ito'y nawala nang sila ay magkasala. Subalit ninais ng Panginoon na ito'y balik sa pamamagitan ng pagpapadala ng kanyang bugtong na anak. Ang dahilan kung bakit niya ginawa ito ay sapagkat He would like to restore yung nawalang relasyon sa kanyang ikatlong paglalang. So ito yung aking nakita at hindi ko sinasabi na paniwalaan nyo agad sapagkat malamang na ito ay bago sa inyo. Subalit ito ay isang magandang paraan na kayo ay magkaroon ng kaibang pananaw at dahilan dito ay kayo mismo ay magsaliksik upang inyong makita kung ang aking sinasabi ay merong katotohanan o wala. Importante yon. Huwag kayong basta maniniwala sa sinasabi sa inyo, kundi kayo mismo ang umalam sa inyong sarili. Ito ang aking ginagawa. Hindi mo ako basta mapapaniwala pagdating sa saliksik sa banal na kasulatan. Hindi pwede. Sapagkat hahabulin at hahabulin kita sa lahat ng sinasabi mo at ninanais kong makita kung ang iyong sinasabi ay may katwiran. At sana ganyan din ang gawin ninyo sa aking pagbabahaging ito, na wag niyong basta paniwalaan, bagkos ay inyong tingnan, inyong saliksikin para sa inyong sarili makita ninyo kung ito ay mayroong katotohanan o wala. So dito ko muna tatapusin. Sa susunod, magbibigay pa ako ng maraming natutuhan ko sa aking pagsasaliksik na nakita ko na walang-wala na hindi itinuturo dito sa Kristyanismo. At madami, napakadami. At ito ay aking ginagawa sapagkat ninanais ko na maitama yung ibang mga kamalian na kung saan ay hindi natin natutuhan sapagkat marami ang tira na lang ng tira sa pagtuturo. Hindi naman talaga naiintindihan. At ito yung dahilan kung bakit ko ito ginagawa. Sapagkat ninanais kong ibahagi sa inyo kung ano ang aking natutuhan. Ako po ay isang teologo. Ako po ay nagtapos sa 2 seminaryo ng Ebangheliko. Kung kaya't ito ay nagiging batayan ko, ito ay nagiging dahilan upang ako ay magkaroon ng karapatan sa pananaliksik. Sa muli, tayo po ay magkakaroon ulit ng talakayan. Maraming salamat sa inyo pong pakikinig.